hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At pakibati nga po ang mga katabi nyo ng magandang hapon. Maganda ka pa sa hapon. Amen. So sige, kung handa na po tayo na mapurihin ang Panginoon, tayo po'y panandaliang manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dinadakila ka namin sa hapong ito. Panginoon, salamat po sa hapong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Another privilege, Panginoon, na kami, Ama, ay makapagpuri, makapagpasalamat at makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa hapong ito, Panginoon, hayaan nga po ninyo, Amang Diyos, na patuloy po namin kayong maluwalhati sa mga papuring awitin na aming ihahandog sa inyo. Dinideklarahan namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na mangunguna sa amin, magtuturo sa amin, gagabay sa amin sa hapong ito. Dinideklarahan din namin ang aming tagapagsalita, ang anointing Panginoon, fresh revelation sa Kanya, Panginoon, patuloy na maranasan, Panginoon, gayon din ang patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon, more knowledge, wisdom, and understanding sa iyong mga salita. Dinideklarahan namin ang gawain to sa hapong ito ay patuloy na magtatagumpay, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtatapos. Salamat po, Ama. Inaalay po namin ang gawain ito sa iyo. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, patuloy tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon as we worship Him, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord. Hallelujah. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, maghaniin ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, maghaniin ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, kami nagsusumamo, Panginoon, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, maghaniin ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong
banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa aming kalagitnaan. Maghari ka sa aming mga buhay. Ora bakandrabe sikataraba. Let your presence reign in our midst. In the name of Jesus. Rabakandrabe sikotarabo. Ora babababababakandrabe sikatarabe. Rabakandrabe sikotarabo. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang presensya. Salamat sa iyong kaharian na nandito na. In the name of Jesus. Ora bakandrabe sikotarabo. Sambahin ang ngalan mo. Malwalhati ka, Panginoon. Maghari ka. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, karangalan, kapasalamatan. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, let us pray for the offering, O God. Yes, Lord, maraming salamat po, God, sa offering na ito, God. I declare and decree, Lord, papalitan niyo ito ng siksik, liglig at tumaapaw, O God. I declare, Lord, provision, protection, abundant life, O God. Thank you, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasambaan namin. Thank you for your love, thanks for everything. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng nakikinig at naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating panalangin muna. Amen. Lord, hallelujah, salamat po Diyos sa oras pong ito, Ama. Itinatas po namin ang mensahe ito na mahahayag sa oras na ito, Panginoon. We declare the anointing of this message, Panginoon, sa lahat ng makarinig, makinig, maniwala, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, your anointing will flow upon this place, Panginoon. Yes, O Lord. Salamat po, Ama. Maraming salamat at wide understanding, wisdom sa lahat po ng makarinig na maintindihan, Panginoon, ang salita mong ito. Salamat po, Ama, sa ipong kapurihang kapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. So, ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol sa pag-grow ng ating spiritual na buhay. Amen? So, ang ating pong
teksto ay 2 Corinthians 3:18. Amen. So, ang ating pong title ay Growth in Spiritual Formation. Ano po ang spiritual formation? Ito po ay ang proseso ng ating spiritual na buhay. Amen? Sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon as Lord and Savior, sa lahat ng followers ng ating Panginoon, we need to grow in our spiritual life. Amen? Hindi po sapat yung tayo'y tumanggap. Amen? Kailangan sa ating pagtanggap yon ng simula upang tayo ay unti-unting mag-grow. Huwag po tayong manatiling baby pa sa pananampalataya. Amen? Dapat po tayong mag-mature. Times goes by, mag-mature po tayo. Amen? Basta't magpatuloy lang po tayo. Amen? Sabi nga dito, we must have spiritual formation. This spiritual formation is a process, sabi niya, of growing in a relationship with God. No? And then, by His teaching and example of Jesus Christ. So, dito sabi niya, how can we grow in spiritual formation? Paano tayo lalago sa spiritual formation? Amen? Ang spiritual formation ay demonstrated, sabi niya, in the improvement in the aspect of our life, no? Makikita yung improvement sa ating mga buhay sa pamamagitan ng proseso ng spiritual process sa ating buhay. Kung walang proseso, hindi po tayo lalago. Amen? Kaya nga nagkakaroon tayo ng progress, nagmamature tayo dahil sa process na inaano natin ng ating sarili, tinatanggap, ina-accept natin yung proseso. Kasi kung hindi natin tatanggapin ang proseso, never po tayong mag-succeed. Amen? Especially in our faith. Amen. So sabi niya dito, how can we grow in spiritual formation? Sabi niya, it is demonstrated in improvement in all aspect of our life. Number 1, growth in faith. Kailangan po mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Amen? What is faith? Ano po ang faith? Yung bagay na hindi natin nakikita na pinaniniwalahan natin, isa yun. Amen? So, yung faith is acknowledging God and His grace. No? Even we don't see by our naked eyes. Kahit hindi natin sila nakikita, naniniwala tayo na mayroon Diyos. Amen. So dito, sabi nga dito, faith is a gift from God. No? Ang faith po ay isang gift din ng Panginoon to guide us in our everyday life, no? In facing the challenges in life and sufferings. Amen. Kung meron tayong paniniwala, kung meron tayong faith, meron din tayong hope. Amen? Kasi, kung wala kang faith, kung wala kang hope, hindi ka maniniwala. Amen? So, ganun lang yun. So, tama. So, sabi nga dito, faith, sabi nga, faith bring hope and the persistence to succeed. Amen? Kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo magsasucceed sa anumang bagay na nais natin. Faith teaches a man to move or act so that he live out what faith demands in him. Amen? So, how can a believer grow in spiritual formation? A follower of Christ, sabi niya, must mature in his faith. As time goes by, our faith in the Lord must grow more steadfast and deeper. Kailangan daw, pag ng panahon na kailangan mag-grow tayo, wag yung pababa. Kailangan tumataas, tumitibay, lumalalim, hindi bumababaw yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kapag bumabaw hanggang mawala yung ating faith, so anong mangyayari pag ang tao wala ng faith? Amen? So, yun ang umpisa na ang tao ay manghihina. Hindi na magsisimba, hindi na magpipray. Ayun, no, lumalala na. Pero sabi ng Panginoon, kailangan ang ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos ay mag-mature, mag-deeper and deep, no?
lalalim, titibay, steadfast. So, sabi nga dito, as time goes by, our faith in the Lord must grow more steadfast and deeper. We should keep depending on the promises of the Lord, although we grow through failures, trials, sacrifices, and sufferings. Sapagkat itong mga bagay na ito ay di ba sangkap ng buhay natin? Without this failure, without this trial, we can never be matured in our faith. Amen. Kaya sabi niya, habang tayo'y dumaranas ng pagsubok ng mga ano na ito, kailangan yung mag-depend tayo, paniwalahan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Amen. So sabi nga dito, Lord, although we grow through failures, trials, sacrifice, and suffering, faith in God can do amazing things. Even our faith is small as the smallest seed in the world. Amen? So, sabi nga dito, kailangan yung faith natin, kahit maliit lang yan, nakakagawa ng amazing things ang ating Panginoon. Kaya sabi nga, kahit na maliit pa ang yung pananampalataya mo, sabihin mo sa bundok, lulusong sa tubig, lulusong yan. No? Susunod yan. Yung bundok, nagsisimbolo sa mga problemang napakabigat, napakalaki, napakataas. Amen. Pero sabi nga, titingnan lang natin na mataas pa sa bundok ang ating Diyos. Amen? So, sabi nga dito, when can we say that faith exists? No? Paano nag-e-exist ang faith? Dito sa Luke 8:25, no? It is about the story ng mga disciples, no? Sa kanilang paglalayag. Sa kanilang paglalayag, no? Alam din natin ito na dumating ang delubyo habang sila ay nasa dagat. Amen? Nakasakay sa bangka. May hangin na malakas, may alon na malalaki. So, nung palubog na yan, nakita na, natakot na sila. Kasi kapag nawala yung faith mo, takot at saka doubt, no? Ang papalit niyan. So, anong ginawa nila? Ginising nila si Jesus. At nang magising si Jesus, at pinatigil niya yung alon at saka yung hangin, sinabi nila sa kanilang, nagsabi ni sila na, anong klaseng tao ito? Hindi nila kilala, yung kasama na nila ang Diyos, kasama na nila itong makapangyarihan sa lahat, pero dahil hindi nila alam at saka yung faith nila ay hindi permanent. Kaya yun nangyari. Kaya nung mapatigil ng Panginoong Yesus yung alon, yung hangin, anong tinanong niya sa mga apostoles? Where is your faith? Sabi ng Panginoon, di ba? Where is your faith? Sabi niya, so faith exists. Paano mag-exist yan? Sabi niya, makananutang akit na nag-e-exist in faith. Sabi na, faith exists when we do believe that God exists. Amen. So sabi niya, in our time, we demonstrate that God exists not only by praying and worshiping. Faith demands more than this. Faith exists when we believe God exists, not only our expression of faith, but also by believing God is alive and moving in our lives. Amen. He is not dead persona, but actively moving in all aspects of our life. Amen. So, sabi nga dito, faith exists when we do believe in what God can do to us. Amen. Naniniwala tayo na may magagawa ang Diyos. Amen. Nag-e-exist yung faith natin sa bagay na iyon. So, sabi dito, the existence of faith is experienced by believing that God will do something in our life. God not exist become just hindi lang siya nag-exist to become a passive being. Like just a passive being, sabi niya. God is ever active dahil sabi niya, may kapangyarihan na hindi matarok na kapangyarihan. May dalang hindi matarok na kapangyarihan ng Diyos. So, that even the impossible things can happen because of faith in Him. Amen?
Naniniwala po ba kayo na imposibleng bagay, imposible sa tao, nagiging posible sa Panginoon, no? Isang patuto sa aking buhay na hindi ko nakakalimutan, ang ginawa ng Panginoon na impossible sa tao, impossible sa anumang bagay, but God, ginawa niyang posible ang bagay na yon sa akin. Amen? Nung 2004, ito ay nakwento ko na, pero ito, lagi kong sinishare ito, lalo na kapag ako'y nakikipagkwentuhan sa mga may sakit, na wala ng pag-asa, na nababagabag sa kanilang sitwasyon. Amen? Dahil ang Diyos ay buhay, no? Hindi patay. Buhay ang Diyos na kumikilos sa atin. Noong kasi, 2004, nagkaroon akong chronic UTI. Umiihi ako ng dugo, lumiit ang bato ko. From then, 2004, patuloy ngayon, yung every 2 months na nagpapakreatilin ako, nag-ultrasound ako. No? So, balit, nung 2008, na-stroke ako. So, tumigil ako sa pag-creatinine, ang pang-ultrasound, tumigil ako. Hindi na ako nagpunta sa doktor. Hindi na ako nagpa-check up. No? Pero ang puso ko ay puno ng pananampalataya, puno ng paniniwala na ang Diyos na kinikilala ko ay buhay. Na ang Diyos na kinikilala ko na lumikha sa akin ay kayang baguhin ang anumang bagay na sisira sa aking katawan. Yun po ang aking pananampalataya. Kaya noong 2014, no? 2014, kasama ko si Sister Shoni. Siya ang nagbantay sa akin, nagpa-general check-up ako, nag-stay ako ng 2 days sa ospital. So, nung unang punta ko, dahil si Dr. Castillo, no, sa nephrologist yun, siya tumitingin sa aming bato. Kaya kaagad na pina-ultrasound ang bato ko, kasi pasyente niya ako. At nang mangyari yon, dumating ang resulta, may 2 bato, sa isa ko pang sa left kidney ko, may 2 bato. And then sa isip mo, right kidney, maliit lang. Kung wala ka sa pananampalataya, kung wala kang Diyos na kinikilala at pinaniniwala, anong mangyayari sa'yo sa oras na yon? Siyempre, bababa yung nenervyusin ka, Pero sa puso ko, nung sinabi ng doktora na yon, sabi nga, yung kahit gaano pa kalalim ang pananampalataya natin, pag dumadating yung bagyo na yan, sigurado may maramdaman tayo. Kumbaga kung sinampal ka, yung sampal, yung pagdapo ng kamay sa mukha mo, maramdaman mo. Pero saglit lang yon kung ikaw ay naniniwala na may Diyos. Amen? Wala akong binanggit kundi nung buksan ko ang aking bibig, sinabi ko, Panginoon, maraming salamat. Pinahintulutan mo ito for a good purpose. Nagpasalamat lang ako sa Panginoon. Tapos, inano namin yung operation. So, reschedule ang operation, pero napakabuti ng Diyos. Bago ako operain, siguro inano ng Diyos sa isip ni doktora na pa-MRI ulit ako. Noon sa pag-MRI ko, no, bago ako pumasok sa makina na yon, kinausap ko ang Panginoon. Ang sabi ko, Lord, sa oras na to, alam ko ikaw ang Diyos ng himala. Kaya Lord, sa oras na ito, dinedeklara ko po na linusa mo na yung mga bato at magiging maayos ang resulta ng aking MRI. Nung pong 9:00 na ng gabi, dumating po pumunta sa kwarto yung doktora. Nagtataka rin. Dala-dala yung ultrasound, dala-dala yung result ng MRI. Sa ultrasound, 2 bato sa left kidney. Sa MRI, malinis. Amen? Malinis. And then, nakita ko, within 10 years paniniwala sa Panginoon, doon pa lang first time kung nakita, both left and right kidney are normal in size. Ang una kasing doon, yun, ang laging resulta for 8 years, hanggang nung na-stroke ako, lagi-lagi ang resulta, left kidney, normal, at ang right kidney ay small. Yon. Pero at that moment, 2014, hindi ko makalimutan, yon ang ginawa ng Diyos, pinakita sa akin na talagang siya ang Diyos na aking buhay at siya kayang-kayang palitan kung anong masisira sa katawan ng tao.
Basta't maniniwala lang tayo. Kaya nung umuwi ako, tiningnan ko yung 2008 na resulta ko sa ultrasound. Alam nyo ba kung anong size yung right kidney ko? It's only 8.3. No? 8.3. Tapos, nung 2014, nung magpantay na normal ang bato ko, yung right kidney ko ay umabot ng 10.7. Hallelujah! No? 10.7. Ang laki. Mahigit dalawa yung paglaki ng aking bato. Kaya kapag ako'y nagte-testimony, sinong doktor na dalubhasa na hindi ka susugatan, hindi ka gagastusin, maibalikan yung bato. Diyos lang makakagawa sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya iyon ay isang bagay na impossible things can be possible in God only. Amen. So, ayun. Ngayon, sabi niya, faith exists when we do obey God's teaching. Amen? Jesus has taught the disciple many lessons on faith, but there were still times when they forgot and doubted. So, that situation is not far from our situation. Amen. Kasi, sabi niya dito, maraming lesson, maraming reminder about trusting God and how should Jesus live, no? But many still forget, ne? And fail to live out what God purpose in their life. Amen. So, madalas po nakakalimutan pa rin natin. Kagaya nung mga apostoles, di ba? Nakalimutan nila, nakasama na nila ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Ganon din tayo minsan. Alam natin, naniniwala tayo na ang Diyos ay posible lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan. Pero, nakakarating pa rin yung na-stress ka. Amen? Nararanasan po lahat yan. Walang hindi nakakaranas kahit yung pinakamalalim ang faith niya. Amen? So, sabi niya, because we are not perfect. Amen? So, dito, how can a believer grow in love? Amen? Ano pong month ngayon? Month ng pag-ibig. Amen? Lahat po ba tayo may pag-ibig? Amen? Meron tayong lahat, merong nagmamahal sa atin. Amen? So dito sabi niya, a believer must grow in love in God and other people because God is love. Amen? The love of a follower of Christ refine in times. Nahihinog daw ang pag-ibig ng tagasunod ni Kristo. Siyempre, sa kalaunan, yung pagmamahal na yan, lalong lumalalim. Amen? So, spiritual formation is attested. Yung spiritual formation po ay natetest din. Sinusubok din ng ating Panginoon. Not only by the steadfast and deep faith in God, but also by sa matatag at malalim na pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen? The inner faith God revealed in the outward expression of love for others. Ang sabi niya, love is an act of faith. Amen? So, when brothers and sisters, pamilya mo, kaibigan mo, no, kapag ang pagmamahal ay nandyan, anumang pagkakamali, anumang mga emotional na negatibo, di ba? Yung understanding, yung pag-unawa, laging nandyan, at madali tayong nagpapatawad because of love. Kasi kung walang love yan, sabi nga ng iba, mamatay na ako ate, hindi ko mapapatawad dyan. Why? Because wala yung forgiveness, wala yung love. Kasi kung puno ng love ang ating puso, madali tayong magpatawad. Amen? Madali nating maunawahan ng kapwa natin na tayo rin ay hindi perpekto. Amen. Marami din tayong kahinahan. So, kailangan natin din na makita, maintindihan yun bago tayo magalit sa tao. Amen. So, sabi nga dito, everything we do, we must do it for love. Amen. If we do it for love, we do it for God and other people. Love is the greatest of all. Without love, we are doomed to continue to fail
no? Whatever we do and continually in sin. Amen? So, yung Ten Commandments, di ba? Nung binigay ang Ten Commandment ng Diyos kay Moses, meron bang nakasunod doon? Walay, di ba? Walay. Ngayon, sabi niya, pero napakabuti ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Binigay ang kanyang bugtong anak. So, nung dumating si Kristo sa atin, no, dito sa lupa, siya ay namatay at nabuhay na muli. Amen. Napulpil yung law na hindi natin napulpil. At ito ginawa niyang dalawa lamang. At ito'y sinulat niya sa ating puso, hindi sa bato. Yung una sa bato, pero matindi yung sa puso. Amen? Kasi ang bato matigas, ang puso malambot. Amen? So madaling maano yan. Ano sabi ng Panginoon? Ano ang sinabi ng Diyos? Ang unang kautusan na sinabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Amen? And then, love your neighbors as you love yourself. Amen? So, maliwanag po sa atin yun, di ba? So, dito, sabi nga, how can we experience the power of love? We must grow in love. If our heart is full of love, we can conquer every negative emotion. Ano man yung dumarating na nakakasakit sa'yo. Amen? Nararanasan mo pa rin yung kagalakan. Nararanasan mo pa rin yung magmahal. Amen? Magmahal. No? Napaka-ano yun. Sabi niya, kapag ang puso mo ay puno ng pagmamahal, you can love even a person na hindi kalugod-lugod. Hindi ka love. Di ba? Pwede mong mahalin yan. Sabi nga, kapag ang puso ng tao ay puno ng pagmamahal, he can win a person. Kahit masama pa ugali niyan. Amen? Basta pinakitahan mo ng kabutihan, pinakitahan mo ng pagmamahal yan, mababago yan. Amen? So, ang pag-ibig ay nagbabago, no? So, nagbabago ng buhay. Ang buhay natin ay may 5 pillars. May pillars. Ano yon? Family, friends, kindness, honesty, and humility. But, sabi niya, the foundation is love. Kung walang love, hindi mo pwedeng magawa ito. Amen? So, again, yung dalawa, growth in faith, growth in love, now, growth in holiness. Amen. Pangatlo, growth in holiness. The degree of holiness of a follower of Christ grows yung purer and purer. Palinis ng palinis, no? Lumilinis. Hanggang sa kumikintab na. Amen? Nakikita na, nasasalamin ng Diyos sa'yo. Amen? Oh. And then sabi niya dito, we are not perfect, but we must grow in perfection. Amen? Dahil ini-expect ng Diyos yan sa kanyang mga anak. Na hindi tayo perfecto, pero we must grow in perfection. Mahirap pa po yan? Mahirap po ba yun? Siyempre, hindi. Kapag naandun ang puso mo, kapag ang puso mo ay puno ng pagmamahal, kapag ang puso mo ay nasa Panginoon, amen, magagawa mo iyon. Dahil lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Amen. There are times when we need to deny ourselves, no? To conform to God's standard. Amen. Kasi pag umano tayo sa maraming dapat maalis sa buhay mo yan, di ba? Kailangan mong maalis yan, no? Kaysa sabi niya, instead of accommodating the demands of the world. Amen. God make sure how we prioritize, no? Inaano ng Diyos, mini-measure niya kung paano natin prioritize ang bawat bagay, ano? Una, sa Kanya, first sa Kanya, pangalawa, sa ibang tao, at pangatlo, ang ating sarili. Amen.
nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, anong unang priority natin? Sarili. Amen? Sabihin mo sa kapwa mo, hoy, ipanalangin mo yung kapatid mo. Ay, sasabihin sa'yo, panalangin yung kapit mo, bahay na may sakit. Sasabihin sa'yo, sarili ko nga, hindi ko napapanalangin. Sabi niya, paano ko pananalangin yan? But in God, laging huli ang ating sarili. Why? Kasi alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Hindi mo pa sinabi, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Kaya kahit mahuli ka, amen? Alam na, nauuna ng alam ng Diyos ay yung pangangailangan mo. Amen. So dito, what is the ultimate goal of spiritual formation? Bakit kailangan magkaroon ng spiritual na proseso sa buhay? Amen? The ultimate goal is to become like Jesus. Amen? Yun ang ultimate goal natin. Bakit tayo dumadaan sa mga proseso? Amen? Proseso. Amen? Nabubulol na ako. Amen. Hallelujah, hallelujah. Eto, sabi niya, Lord, matatapos na ako. The ultimate goal is to become like Jesus. Amen? Ngayon, through spiritual formation, we are being transformed from one degree of glory to another. No? Spiritual formation is demonstrated further in improvement in the aspect of a Christian life. Amen. Number 1, we must grow in fruitfulness. A follower of Christ keep bearing fruit. Fruit. Keep bearing fruit. Amen. Sabi, hallelujah. Spiritual formation lead to fruitfulness or productivity. Those who do not bear fruit will be cursed. Amen? Sinasabi ng Diyos yun. Matatapon sa apoy ang mga hindi namumunga. Ikakat sa pinaka-vine at sila ay matatapon sa apoy. Amen. So, and then, sabi niya, but those who do the will be blessed. Amen. God wants us to contribute to the growth of people. Amen. So, letter D, growth in commitment. Amen. Commitment. Hallelujah. A follower of Christ grows more invested in his commitment. As time goes by, his service become more, sabi niya, more impassion, masigla. He is not ningas kugon. In his dedication, nag-aapoy. Only at the beginning and only for a pleasing heartbeat. Amen? Totoo po yan. Amen po. Ang sabi niya, with time, his resolve become more and more robust, matatag. Sa pagdating ng panahon, yung bagay na yan ay lumalalim, tumatatag. Amen? God does not expect us to be the best. Amen? But, He expects us to always give our best. Amen? So, next, growth in contentment. A follower of Christ easily find joy because his pleasure is not based on material blessings. Amen? Kasi kapag ang tao, ang kanyang pleasure ay yung marami siyang pera, marami siyang but in God, that is all useless. Amen. Dahil ang pinaka-importante dito, sabi nga, but on the truly significant things, yung spiritual blessing, things that are tied to eternal life. Amen. So, the identity of a follower of Christ is not founded in his possession. Amen. But on his relationship with Christ.
and the truth that He was created in the image of God. Amen. So, conclusion na po tayo. Amen. Sabi niya dito, we must have to grow in our spiritual life. We must have formation, the process. We must accept the process, no? Kailangan nating accept yung process ng ating spiritual growth upang tayo ay lumago. Amen. And it is so that, sabi na, yung relasyon natin sa Panginoon lalong lalalim. Amen. By having improvement and growth in faith, love, holiness. Amen. We must be spiritual growth, no? Growth, spiritual formation. Kailangan mag-grow tayo sa faith, mag-grow tayo sa love, mag-grow tayo sa holiness. Amen. At ang goal ng mga ito ay to grow in fruitfulness, to grow in commitment, and to grow in contentment. Amen? Kasi yung contentment, dapat ang mga anak ng Diyos ay maranasan ito. Paano mo maranasan ng kakontentuan sa buhay mo? Na kahit na wala kang maraming bagay sa mundo, pero yung puso mo, laging masaya, payapa. Amen? As sinabi dito, yung kasing pananaw natin na yung blessing na nagtatay up sa eternal life. Amen? Kasi number 1, para maranasan mo ang contentment na ito, kapag tinanggap mo ang Panginoon. So, your relationship, no? Na-store yung relationship natin sa Panginoon. And then, you will, maranasan mo yung process upang mag-mature tayo. Ngayon, sa ating pag-mature, maintindihan na natin ngayon yung mga bagay, bakit nangyayari sa atin. So, yung mga bagay na pinapaintuluto ng Diyos sa atin, ay na-accept na natin. No? Natatanggap na natin kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, na may kapayapahan kasi alam natin, everything is all for a good purpose. And then, doon ka mapupunta sa contentment. Kapag nasa contentment ka, wala ka nang hahanapin pa. Kasi nandyan na lahat sa'yo. Sapagkat kapag ang Diyos ay nasa iyo, everything meron ka. Sapagkat lahat sa Kanya yan. Pag may-ari niya yan, anak ka niya. Ano pang hahanapin mo? Ang gagawin lang natin, put our faith. Declare, no? Magsalita tayo. Deklarhan natin kung ano yung pangangailangan natin, sabihin natin sa ating Ama. Amen? Kaya nga, sabi yung iba, marami ng kayamanan, pero hindi pa rin ako kontento. Yan ang mga taga-mundo. Pero siguro dito walang ganon. Amen? Meron o wala, payapa ka pa rin, kontento ka pa rin dahil God is enough for us. Amen? So, iyon po, kailangan natin, no? Sabi nga dito, ang ating teksto, sabi dito, at ngayon, sabi nga, naalis na ang talikbong sa ating muka. Kailan naalis ang talikbong? Paano naalis ang talikbong? Nung tanggapin natin si Kristo. Yung nakatalikbong sa atin na yung pagsisungaling ni Satanas, nakatalikbong tayo. Hindi natin nakikita yung katotohanan. Subalit nung tinanggap natin si Kristo, nawala, naalis yung talikbo. Kaya yung sinag at ningning ng Panginoon, nakikita na ngayon sa atin. Amen? Sabi nga dito, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Amen? At ang kaningningan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, na bumabago sa ating anyo upang lalong maging maningning hanggang sa maging mistulang kalarawan niya. Amen? Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen? O, sige po, tumayo po tayo at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat po sa oras na ito, Diyos. Maraming salamat po sa iyong mensahe na ibinigay sa oras na ito, O Diyos. Idinedeklara po namin ang mensahe mo, the anointing of the Spirit, the anointing of this message, mag-flow sa puso ng bawat isa. At sa lahat ng mga nakikinig, nanunuhod,
I declare healing, healing upon healing, physically, spiritually, in the name of Jesus. At sa lahat ng mga nanghihina, I declare yung kalakasan ng Diyos ang inyong mararanasan. At sa pangalan ni Jesus, lahat ay protektado. Lahat ng kanyang mga anak ay protektado ng kanyang dugo. Amang banal, maraming salamat po sa iyong mensahe na ito'y magbibigay sa amin kung paano kami lalalim sa pagkakakilala sa iyo. Kung paano po maaayos yung relasyon namin sa iyo, aking Ama. Maraming salamat po sa mensahe mong ito. Kaya salamat aking Ama. At ang mensahe pong ito ay magsisilbing kalakasan, magsisilbing lesson sa bawat isa na nakarinig, na nakikinig sa oras na ito. Tayo pong lahat ay pinagpala na ng Panginoon. Salamat po Diyos sa katagumpayan ng mensaheng ito. Salamat po Diyos sa oras na ito, Ama. Dinedeklara ko ang walang hanggang pagpapala, ang walang hanggang kapayapahan sa lahat ng naririto at sa lahat ng mga nanonood. At sa oras na ito, at dinedeklara ko na ang Diyos ang laging nakasubaybay sa atin. Ang presensya ng Diyos ang siyang magsisilbing ating kalakasan sa araw-araw nating buhay. Amang banal, maraming salamat po at maging sa aming pagkahiwa-hiwalay mo, sa aming pag-uwi sa lahat ng aming pupuntahan sa aming mga tahanan. Dinedirekta po namin na sa oras na to kami ay protektado. Amen. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah.